Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang aralin po natin ngayon sa tauhid ay tungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ang kahulugan ng ayat na ito ay hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban lamang at ako'y kanilang sambahin. Malinaw sa sinabi na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayong mga tao, tayong mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na narating ko sa mundo kasama ng mga jin, sila yung mga nilikha ng Allah na hindi nakikita, ay walang ibang dahilan kung bakit tayo narito sa mundo maliban lamang at para sa bahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim, marapat lamang na malaman natin ang dahilan ng pagkakalikha sa atin, kung ano ang mga obligasyon natin bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang Muslim, kailangan malaman din natin kung paano ang paraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ang layunin ng pagkakalikha sa atin ng Allah. Sa Islam, anumang huli ng mga gawain na ikinalulugod ng Allah ay bahagi ng pagsamba sa Kanya. Mula sa salita, intensyon, gawain, yun ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din ang pag-iwan sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din ang mga bagay na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ipinagbawal sa atin, lahat ng yun ay kabilang sa mga pagsamba sa Kanya. Okay, magbigay tayo ng mga halimbawa ng mga mabubuting gawa, katulad ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, pag-aalok sa buwan ng Ramadan, pagbibigay ng zakat, na obligado sa mga mayayaman, pagsasagawa ng Hajj, pagsunod sa kautusan ng mga magulang, pagsasabi ng tapat, pagiging masunurin, pagiging matulungin, pagbibigay ng kawagawa, at maraming halimbawa ng mga mabubuting nilinggo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din yung mga obligado sa bawat isa, o obligado sa isang grupo ng tao, o di kaya yung tinatawag natin na mustahab, na nais-nais pwede mong gawin. Ibig sabihin is mainam na isagawa mo, kung iwanan mo naman ay wala kasalanan ng kukuha. Tulad halimbawa ng paggamit ng siwa, o kaya ay pagdarasal ng sunnah, ng mga dalawang rakaat ng sunnah, halimbawa sa unahan ng Fajr, yung salat ng Fajr, na sala sa madaling araw, bago ka magsala ng salat ng Fajr, pwede ka magsala ng dalawang rakaat ng sunnah. O kaya ay bago ka uminom, o kumain, babagitin mo ang Bismillah. O mga dua na binabasa sa umaga at saka sa hapon o sa gabi, ito ay mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng halimbawa, kakain ka ng pagkain na halal na ipinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kainin. Kakainin mo ito, alang-alang naman para sa Allah bilang pagsamba sa Kanya. Ito ay bahagi ng pagsamba sa Allah. Pati nga yung magtatanim ka ng halaman at pagkatapos ay mayroong mga tao na makikinabang dito, pati yung mga ibon na nakikinabang dito dahil kumakain sila doon o lumililig sila doon o yung tao na lumililig doon, hindi kaya ay mayroong mga namimitas dito at nakakain nila ang mga bunga nito. Ito ay isusulat din bilang sadaqah o kawagawa, kabilang sa mga mabubuting gawa. Hindi lang yun, halimbawa ang lalaki ay naghahanap buhay siya at binubuhay niya ang kanyang pamilya at yun ay dahil sa pagsunod niya sa utos ng Allah, yun ay susulat din na mabuti para sa kanya. Napakaraming uri ng kabutihan, hindi lang naman ang tinatawag na kabutihan o pagsamba o kaya ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung magdarasal ka ng 5 beses, hindi lang yun. O kaya ay magbabasa ka ng Quran, kundi kaya ay magtatasbih ka ng subhanahu
ating mga paningin ay magamit natin sa mga bagay na ikalulugod lamang ng Allah. Huwag natin itingin sa mga bagay na haram, yun ay pagsamba. Yung ating pandinig, huwag natin ipandidinig sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah. Tulad ng music, pag-iba sa mga music, o yan, pwede sa mga chismis, o mga pagsisinungaling, o mga paninirang puri. Yung ating kamay, huwag natin gagamitin sa masama. Huwag mo sasaktan yung kapwa mo, gamit ang iyong kamay, o yung paa, ilalakad mo siya sa masama, o punta ka ng disco, o kaya ay gagawa ka ng masamang bagay. Ang lahat ng ito ay kabilang sa mga pagsamba. O kaya yung gusto mo, mag-iintisyon ka ng masama, mabuti, at huwag kayo na mag-iisip ng masama para sa iyong kapwa, yun ay pagsamba rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakain ka, nagagamitin mo ang kanang kamay, yun ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagagasin mo ang bismillah bago ka kumain, yun ay pagsamba sa Allah. At pagkatapos ng kumain, magsasabi ka ng alhamdulillah, alladhi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Yun din ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung lakas na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagamitin mo sa paggawa ng kabutihan. Pagpaparating ng mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaparating ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, patunayan pati nga pagtulog ay maaaring maibilang na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bago matulog, babasahin ng Bismillahirrahmanirrahim ma'amudu wa ahya, yun ay mabibilang na pagsamba. Muli mo habang matulog ay pagsamba pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Kaya bilang mga Muslim, sikapin natin, humingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala at maghanap tayo ng karunungan na mangyari ay yung mga ginagawa natin ay lahat maging pagsamba lamang sa Allah. Dahil ang bawat segundo na nagagamit natin na hindi para sa Allah ay yun ay mga oras na nasasayang para sa atin. Ang bawat bagay na ginagawa natin na hindi para sa Allah ay walang kwenta. Kaya kailangan natin magtawbah, magbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala kung nasa mga panahon, pera, lakas na nasayang natin. At yung mga bagay na nakagawa tayo na hindi kinalulugod ng Allah, kailangan din na magbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo nakapagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala mula ito. Kaya bilang mga Muslim, wala tayong dapat na sasambahin maliban lamang sa Allah, wala tayong dapat na pupurihin maliban lamang sa Allah, wala tayong pag-aalaya ng ating mga gawa maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng ating mga mabubuting gawa. Iwanan din natin yung mga masasama maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapayuhan ko ang aking mga kapatid na Muslim na naikinig sa aral ito na mag-aral ng karunungan, pag-aralan ng tamang pagsasagawa ng salat, matutulong magbasa ng Quran, magbasa ng Arabic, pati yung mga dua na binabasa sa araw-araw, at hindi lang yun, pati yung mga pananamit, magdadamit ka, alang-alang lamang sa Allah, pati yung mga kababaihan, mga Muslim, mga sisters, ay magsuot ng maayos yung hijab na hindi nakikita ang kanilang aura. Maraming salamat po, hanggang dito na lamang. Huwag po natin kakalimutan ng sinabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban lamang para ako ay kanilang sambahin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Assalamu alaikum wa